Kung natin Bible atong paabrihan sa the book of Jeremiah and chapter 17 na nasa karaang tugon, Jeremiah 17 verse 7. Jeremiah 17 verse 7, magatindog ta sa makadali para paghatag katahuran sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa propeta nga sa Jeremiah and chapter 17 verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Sa Bisaya, apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. Karon na nakapokus kita sa word na mga benefits. So tulon na ka mga tawag nga to ng mga simbalay. We talk about benefits. Kay importante kaayo na makasabot ta na atong pagpangalagad na ay benepisyo. Dili ta more in sacrifice, more in tears, more in struggle. Naapoy mga benepisyo na makuha nato. So atong tun-an kanang gitawag na the benefits of trusting God. So tumiagi sa atong gitunan ang benefits of knowing God, but in this house atong tun-an ang benepisyo pag mosalig ka sa Dios. Ato ning tun-an sa duha ka session. So karon first session. Now, bago pa ni Jeremiah in 17 verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Bulahan daw ang matag-usa nga naay pagsalig diya sa Ginoo. Matod pa sa Bisaya na pagka-translate, apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. Matod pa sa Ginoo. So ang pangutana karon, unsa ba kalalom o kalig-on ang ato ang pagsalig sa Dios? Kining gitawag ato pagsalig sa Ginoo, atuan ni sang mapakita sa panahon na ata sa usa ka situation na kinahanglan nato mapakita ang ato nga kanang paghigugma sa Ginoo pinaagi sa pagsalig. So ingon ako ganina na ay mga kaayuhan, mga tag-benefits o mga kaayuhan o makuha nato pag mosalig ta sa Ginoo. Mato pa sa Bible verse 7, panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. No, matag ta individual sa tuwa, naga-struggle ta completely. Unsaon nato pagbutang atong pagsalig sa Dios? Sometimes naga-deal kita, nagaatubang kita sa managlalahi mga kalisod sa kinabuhi, sama sa stress, pain, sakitan ka, na ay kalimong kasing-kasing na ay dumuraga haptos-haptos diha. Next is heartbreak. Kana nabigo sa imong mga pangandoy. Bigo kasi mo tagitawag nila bakaw nga gugma o nabigo kasi mga expectation. Then exhaustion kanang ginakapoy ka. So atong ginatubang unsaon nato ang mga pressure pod sa mga problema na ato karon na individual na magian sa atong kinabuhi. But God wants us to be fully trust Him. In spite of this situation, stress, sadness, pain, heartbreak, kapoy, pressure, and mga problema, gusto sa Diyos na ibuok yun atong pagsalig sa iya. Labi na sa financial atong kaintangan, di ba? Pagbalatian. Whenever the circumstances is, and this Bible passage also tells us in what trusting God has its own blessing and benefits. So, ang mga pipila ka karon na mga passages sa Bible na ato karon pagabasahon na nagapakita sa tuwa na naay mga panalangin o benepisyo kung mosalig ka sa Ginoo. So, number 1, in the book of Jeremiah 29 verse 11, unsa ang unang nga benepisyo kung naatay pagsalig sa Ginoo? Verse 11 and Jeremiah 29, common verse, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope in a future. Balikan nato ang situation, ang mga Israelites na sila sa lugar sa Babylonia, dili sila sa ilang kaugaling yuta o layo sila sa ilahang native land, nagka-problema o nag-atubang sila sa gitawag nga to naka-crisis sa ilang situation. But ingon sa Bisaya nga pag-translate, ako lamang ang nasayod
sa akong mga laraw alang kanimo. So ingon sa Ginoo, ako lamang ang nasayod sa iyang laraw alang sa ato ang mga individual na kinabuhi. Kapag himo kanimong mauswagon, inay maalaot og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong ginapangandoy. So unsa ang unang benepisyo pag mosalig ka sa Ginoo? Number 1, He will lead us to the right path. Iyatang dalon sa tama nga dalan. Mao na ang makuha nato kung mosalig ta sa Ginoo. Panahon na nagtakilid atong financial, sa panahon natin balatian, panahon na maka-question ka ba na sana lang mga pangutana sa mga kinabuhi. God has a plan for our lives. Tama ba? Ang Diyos na ay plano sa atong mga individual na kinabuhi. And all we have to do is fully trust Him. So, atong himuon daw, kaya na ay plano ang Diyos sa atong mga kinabuhi, musalig sa iya sa katibukan and obey what He has told us to do. Makit-an ang atong pagsalig kung muubita sa Ginoo. Amen? Sama karon, ginako ta sa Ginoo na magtuon, ginahimo nato ni sa by grouping o naatay mga uban po mga Bible study. It is part of the command sa Ginoo para magtubo ta. Mulambo ang ato ang Kristohanong kinabuhi. Next, He will direct our paths and will give us a bright future. See? Kung musalig ta sa Ginoo, iyang giyahan ato mga dalan og tagaan ta og hayag na kaugmaon that you could not ever imagine. May imagine ba na pagtano sa tao ingin atong kinabuhi hukman ta nila di na asenso wala na nasay kan was damlag. But kung musalig ta sa Ginoo, kung balik ka to on Jeremiah 29 verse 11, ingon sa Ginoo, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Kay balo ang Ginoo. So sa ato pa matag usa sa tuwa na ay plano Ginoo. Wala na nagadel kung pila atong edad. Basta ingon sa Bible na asay plano sa matag usa sa tuwa. Unsa kanang klase nga plano? Plans to prosper us. So, unang plano sa Ginoo to prosper us and not to harm us. Next, plans to give you a hope and a future. Nindot no? Ang plano sa Ginoo is prosperity and hope and future. So it means na apatay future. Basta ang Ginoo mo liyok, kana kung na kayo pagsalig. Ang benepisyo nato is He will lead us to the right path. He always knows what He is doing and His plan for us always prebuilds. Nakahibalo siya unsa iyang ginabuhat o ang iyang plano alang sa tuwa pirmi nagadaog. Naatay plano. Matod pa sa Proverbs 19:21, Proverbs 19:21, magalaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Natay mga plano sometimes matod pa ni kanta to ni Gonzaga. Sometimes gina-destroy sa Ginoo ang ato mga plano because our plan destroys us. Natay plano na okay, pero tayo ta ginaguba sa Ginoo kay katong plano nato diay mutong muguba sa to nakaagi na batana natay mga plano ba pero giguba unsay usahay ang atong reaction masakitan, mangluod o mangluyata. Pero later on ma-realize na to maayo kay wala na dayon no. Kay once na dayon tumuri tumuguba sa to mana I don't know kung familiar ka mo kay Gonzaga. Ingon sa Proverbs 19:21, maglaraw ang usa ka tawo ug bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Look forward to God's plans in your life. So tan-aw ta ato ang ihangad ng ato mga pananaw sa plano sa Dios sa atong mga kinabuhi kanisa kung naatay pagsalig sa Ginoo and surrender your lives to Him. I-surrender na to atong mga kinabuhi sa Ginoo. God will lead our life and will watch over you. Matud pa sa Psalm 32 verse 8, Psalm 32 verse 8, ang Ginoo nagaingon, tudloan og tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon, bantayan og tambagan ko ikaw. Mao na sa ang una nga benepisyo. Sa number 1, He will lead us to the right path.
mao ni ang makuha nato kung musalig ta sa Ginoo. Pero kung ta musalig sa Ginoo, atong kinabuhi magkalatagaw. Mawala ta sa passing, mawala ta sa dalan. Natin mga plano na dili plano sa Ginoo. Pero kung musalig ta sa Ginoo, gubo niya atong mga plano na may makaguba sa tuwa para ibutang ta sa tamang nga dalan. Kaya ingon sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans for you. Unsa ingon niya? Plan to prosper, hope, and a future. So nindot kayo. Muna sa ang unang nga benepisyo, basta musalig ka sa Ginoo. Usay na sa atong nga ato ang pagpangalaga dili usay di may panahon na kanang di ta kasabot ba? Makapangutangan na natin na unsa naman ni Lord. Inakasabot sa dagat imong financial, sa imong lawas, sa imong palibot, pero di na to i-give up ang atong pagsalig sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagagiya sa ato ang mga dalanon. Number 2 and last, Joshua in chapter 1 verse 9, nagaingon sa Bisaya, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ta og magmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka. Number 2, benefits of trusting God is you can count on Him. Saan ang word na count on Him? Lahat ba na ang yung nakabilang? Means, makaasa ka, makalaom ka sa Ginoo. Kung nakakipagsalig. That's why, ingon sa Bible, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka o mamaisugon. Mao na sang ginahimo sa mga taong naay pagsalig. Ang ginahimo nila, ginalig-on nila o ginapaisog-isugan. Talawan ta, magmaisog. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay kung sa ingon sa Ginoo, ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka. So ang pangutana, kaya ba nato mosalig sa Ginoo? Ingon sa Ginoo, magauban ako kanimo bisan asa ka. Unsa man klaseng nga challenge sa kinabuhi, sa kawalad-on ug sa kaharuhan, magauban ang Ginoo. Kung naatay pagsalig sa iya, ang sugo sa Ginoo is magmalig-on ug magmaisugon. Mao sa ang ginahimo sa mga taong naipagsalig. Managingon nila laban lang, di ba? Common term na sa laban Japan. Tingnan po sila, wa man tay kalaban basi nasa na ta, sa championship na ta. Di ba? Always ato na mabatian ng term. Kaya ingon sa Bible man, magmalig-on ug magmaisugon ug dili maadlok, dili magkaluya. Yung mga tayo natay mga sakit, say mahadlok ta, what if kita maglala, magkamang lang ta, what if masangpit ako na may time po na ma-time ko magunahuna na what if na ba katong pagkaigo sa akong mata natuslo kong kahoy nako Lord, what if mawala na jud sa hingpit akong pananaw. Anak ko sa Ginoo, Lord, isa jud ang gyud ako sa imo nga wa akong ginhawa kinsa mo atiman sa kuha, but gi-alarm lang ko sa Ginoo. Ayaw na sa giglanta og Facebook. Tuon-tuon sa panalagsa. Dito. Muna usahay, ginapaalaw sa Ginoo na katong ato ang body parts na ginagamit nato na para sa Ginoo, sa ginatandog na gamay. Kaya para i-remind ta na kanang body part nato para na sa iyahang kabubuton. Atong mata, para di ay pagbasag Bible. Atong kamot, para di sa pagpamuhat sa Ginoo. Atong dalunggan, para di sa pagpamati sa mga mensahe sa Ginoo. Whatever life may throw you or whatever circumstances you are facing right now, you can always count on God. Unsa daw ang ato ang mga kahimtangan, unsa ba nagadala sa tuwa o ginaatubang nato karon, makaasa ka sa Ginoo. Always, you can always count on God. Na kung makalaom ka sa yaba, kay bunga na sa imong pagsalig sa Ginoo. Amen? All we need to do is to seek His face and place Him. Ang himuon nato karon is pangitaon nato iyang nawong. As na pangitaon, very pinaagi sa to ang pagsimba, pagpangalaga, pag-worship o lipayo nato siya to please Him. Psalm 121 verse 4. Psalm 121 verse 4. Ang manlalaban sa Israel dili gayud magduka o matulog. Muna makaingon ta, God we will count on Him. It means makaasa ta, makalaom ta sa Ginoo.
kay naatay pagsalig sa iya. Kaya ang ingon sa Psalm 121 verse 4, ang Ginoo nato wala natulog. Iyang mata dako kaayo gatanaw sa imuha 24 hour by 7. Kit-an sa Ginoo, nagilak ba ka, nagkatawa ba ka, nagbako ba ka, magikaon ba ka, uwa ka gikaon. Kaya ang Ginoo never matulog. So, makakount ta siya. We can count on God, makasalig ta, makalaom ka, ng Ginoo always nagabantay kung nagauban sa tuwa. Kana lang kung nakay pagsalig. He is a faithful God, and He was the power to be able to do anything that you ask. So, ang Diyos, faithful, that's why makaingon ta, I will count on God, makaasa ta sa Ginoo na naman, because He is a faithful, matinud-ano ng Diyos, He has the power, na asay gahom, gawas na faithful ang Diyos, na asay gahom, He has the power to be able to do anything that you ask. Ana, pagsalig sa Ginoo. Himuon niyang tanan, kay faithful sa ug nasay gahom. God will never leave you even if you are in the shortcomings. Wow. Dili ka biyaan sa Ginoo bisan sa panahon naa ka sa kaluya, bisan naa ka sa kapakyasan, bisan naa ka sa sala, bisan naa ka sa gitawag nato na kahadlok ka balaka, dili niya ka bayaan. Nindot na? Kung tao pa lang na siguro ang Ginoo, wala nagipang-breakan ta tanan. Duoy kita, pero ang Ginoo dili man sa kita nato na tao. Maningon sa Numbers chapter 12 that God is not a man that He will change. So, dili magbago ang Ginoo. That's why God will never leave us even we have a shortcoming. Na atay mga failure, mga pagkulang, dili tatalikdag biyaan sa Ginoo. He is willing to forgive you and His mercy endures forever. Tungod kay willing ang Diyos na magpasaylo sa tuwa, ang iyang kaluoy walay katapusan. Joshua 1 verse 5. Joshua 1 verse 5. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo, ingon sa pag-uban ko kang Moises, ug dili ko gayud ikaw pakyason. Oh, biyaan. Ba nindot? Walay makabuntog. Kini sa is about the battle na pag-atubangon ni Joshua sa Land of Promise. Sa atong kinabuhi daghang battle. Mingo tag battle na ay kaaway. Kung na ay kaaway na ay weapon. The weapon is the Bible. And our enemy sometimes first is ourselves. Atong kaugalingon ang una nato na kalaban. Bago ta mag-atubang sa yawa, ato as ang first atong kaugalingon. Pero sa Bible, walay makabuntog kanimo, even yourself, even the devil, or even the world system. At ibuok mong kinabuhi, kana lang ang pangutana na ba kay pagsalig sa Ginoo. Kanisa mo ipik ni siya, mo epekto ni nga saad sa Ginoo kay atong gitun-an man benefits of trusting God is kung naa kay pagsalig sa Ginoo. Isalig sa Ginoo. Unsa nakabugat ato ang ginaatubang karon, battle financial, battle emotional, unsa problema sa physical, brainwash na imong utok mo nahunag solusyon, surrender sa Ginoo kay maingon man ang Diyos sa 1:5 walay makabuntog kanimo sa tibok ng kinabuhi. Tan-aw sa uban luoy kayo ta, bunog kayo ta, pero ang saad sa Ginoo walay makabuntog kanimo. Ingon pa sa Ginoo, mag-uban ako kanimo, ingon sa pag-uban ko kang Moises, og dili ko gayud ikaw pakyason. Oh, biyan. Bandat na. So ato sa ato ang first session is the benefits of trusting God. Number 1, He will lead us to the right path. Dalon ta niya sa tama nga dalan. Kaya mingon ng Bible, for I know the plans I have for you. Jeremiah 29 verse 11, plans to prosper. Next, plans to give you hope in a future. Karon dili pa nato makita ang ginaingon sa Bible, but we must continue until na makitaan sa Ginoo na naadyo tay tama ug matilod ano atong pagsalig sa Ginoo. Ihatag niya ang gipangandoy o gitinguha sa atong mga kasing-kasing in the right time. Pero kung mo-give up pa karon, di nato maangkon ang mga butang na ginapangaya sa Ginoo. Next benefit is you can count on Him. Kung pasabot, makalaom ka, makadangop ka, makasandig ka, makaasa ka sa Ginoo. That's why ang sugo sa Ginoo kung nakipagsalig, kinanglan nimo una
magmalig-on, ikaduwa, magmaisugon, ikatulo, dili mahadlok, ikaupat, dili maluya. Miingon ang Ginoo, ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban ako kanimo bisan asa ka. Unsa klaseng challenge sa kinabuhi, unsa klaseng ginaatubang nato sa kinabuhi, ingon sa Ginoo, magauban ako kanimo. Kabiyaan sa Ginoo. Lahi man gud tawo sometimes no, biyaan ka sa ere. Uban mo na, talikdan na ka pero ang Ginoo di mo taligod ato Bisan paingon ako ganina na ating mga shortcoming, dili ta biyaan o talikdan sa Ginoo. Ang kinahanglan nato is bugos nga pagsalig sa Ginoo. Wartelain masaligad sa kalibutan o sa atong kinabuhi ang Ginoo ra gyud. Ang tao pwede magbago, pero ang Ginoo dili magbago. James 1 verse 17, ang Ginoo walay landong sa pagkakataon.